kaprobinsya. Kape muna tayo. At saka pinapay. Ay, bro. Yan na. Hello. Oh. Ayo. Shout out po sa ating mga salam viewers dyan. Shout out kay Watari Inking. Isa sa ating mga salam viewers. At shout out naman ni na Mr. and Mrs. Arne Florindo and Gloria Florindo. Ma'am, sir. Kumusta po kayo? Mga silent viewers natin. Jean Malyari at James Malyari. At sa mga hindi ko na-mention, shout out na lang po sa inyong lahat. Uli ada ang tuba, presa. Natutuba ron, tuba. Nakikita na kami nung bino, pre. Kaya nakituba. Ginawa mo naman. Dili o na. Inisip yan. Yan po si Agaw, oh. Nagbumba sa aming irgan. Kasi dinayo kami ng predator dito, na ibon. Pero hindi sisi yung target, yung mga isda natin. Kulang pagkaw. Yung hindi lang palaka yung kalaban sa aming mga isda, pati yung mga malalaking ibon. Delikado yung mga koy natin, baka mahuli. Kah, pila naman ito kabong bagaw? Andun, oh, patay. Nihupo ra gaw. Hindi, makaito. Bumbahe gaw. Layo na kayo. Bisan sa dahil. Sorry po. Kaya pala, yung mga isda namin, andun sila na malagi sa aming palisdaan. Nabahala ko baka makapunta dun sa ating mga isda na koy. Delikado. Basta nasa bundok kayo mga kaprobinsya, tapos may mga alaga tayo, marami tayong mga predator ng kalaban, may mga bayawak pa. Hindi naman siya banog, yuho ang tawag po nila, yung mga malalaking ibon na yung paboritong kainin, yung mga isda. Dito sila na malagi at palagi po natin silang binantayan. At nakita namin ngayon na galing doon sa ating palisdaan. Asa dong? Usa ka adong? Ano po mga kaprobinsya, oh? Nahuli na natin yung isa sa mga predator dito sa ating mga isda. Pero hindi po sisiw ang tinatarget niya dito, yung mga tilapia natin. Kinabahan nga ako noong una kasi nakita ko siya na doon sumampa sa ating concrete pan, sa ating mga alaga na koy. Buti na lang nahuli namin yung isa ngayon kasi dalawa po sila. Yung isa andun pumunta, oh. Yan. Buhay pa, oh. Noong una po, akala ko mga palaka lang yung kumakain sa ating mga isda. Pati pala ibon. Yun. Medyo malaki siya pag lumipad. Kayang-kaya niyang kainin yung mga isda natin. Lalo na sa kanyang tuka, oh. Yan. Kayang-kaya niyang lulukin yung ating mga koy. Delikado pag koy yung kainin niya. Okay lang sana pag tilapia lang. Pero hindi natin alam kung ano yung tinatarget niya doon sa ating mga alagang isda. Andun lang yung isang ibon mga kaprobinsya, oh. Si Agaw yung pinahunting natin kasi mas ma-experience siya kumpara sa akin. Dati na po siyang taong gubat. Kailangan mahuli namin yan para 50 na yung mga alaga nating isda dito, yung ating mga tilapia, lalo na yung koy natin andun sa may puno ng Gibelina, oh.
hindi lang tayo lalapit ng husto. Si Agaw nakaposisyon sa may kambingan. Usa, duha, paak. Yan oh. Hindi nahuli. Hindi tamaan oh. Tingnan niyo po oh. Ang laki. Yan. Puntahan namin yung ibon. Para pag mahuli namin siya, wala na tayong problema doon sa ating mga isda. Lalo na yung koy natin kasi hindi tayo naglagay ng screen. Yun po siguro yung ibon na kingfisher, yung tinatawag nila. Hindi ko po alam kung anong klase yan. Pero napakalaki yung tuka niya. Tapos napakalaking tingnan pag lumipad. Pero payat lang yung katawan niya, hindi mataba. Hindi katulad ng mga ibang ibon baka malaman. Ando nakapunta yung ibon oh. Pero mukhang mahirap na. Kasi si Agaw andon, pero wala pang malita. Maambon naman dito sa amin ngayon. Tingnan mo natin yung ating mga isda. Kinabahan tayo, baka kinain nila yung kakabili pa lang natin na koy kahapon. Nala? Ha? Wow. Ang dami naman ang ating asula oh. Grabe. Nag-harvest pa tayo kahapon. Pero dahil palagi umulan, yan. Napaka ganda tingnan, kulay green. Napakalamig sa mata. Kaya nakatipid tayo ng konti sa ating feeds na pagkain sa ating mga isdang tilapia dahil sa ating azula. Ganito oh. Hinahanap natin yung ating zinrin. Ano lang. Yung mga maliit mga kaprobinsya, yung parang may yelo, marami po yung nilagay ko dito dati. Pero nagtaka lang po ako kung bakit kaunti na lang yung natira. Kaya akala namin tumalon, so nilagyan namin ng screen. Hanggang nakita namin yung mga ibon na dito na malagi, kaya palagi namin binantayan. Kasi kayang-kaya nilang kainin yan, yung mga isda natin, lalo na pag kumaibabaw. Dahil sa laki ng kanilang tuka. Pero ngayon, nahuli na natin yung dalawa. Tingnan natin kung may mga ibon pa ba tayo na makita dito na kumain sa ating mga isdang tilapia at saka koi. Yung mga maliliit, yung second batch na lagay natin dito, hindi po lang tayo nag video sa paglagay natin. Yung ganyang kulay oh, nasa itihids yan. Kaya napakarami na sana sa ating mga isda. Pero nagtaka po kami dito kung bakit kakaunti na lang yung nakita namin. At wala naman kami nakitang patay na lumutang. Akala ko ano nang nangyari, bakit bigla lang nawala. Pero hindi nagtagal, nakita namin yung mga ibon na andito na malagi. Kasi napakaganda sa ating isda, makulay yung isda natin. Tapos nagustuhan siguro nila. Noong una kumpiyansa lang tayo dito. Akala natin walang ibon na kumakain sa ating mga isda. Kasi malayo tayo sa dagat. Yung pagkakalam ko noong una, yung tulabong lang or migratory bird ang kumakain ng isda. May ibang ibon pala. Yung nahuli namin ngayon na napakalaki ng mga tuka nila. Mga sungo. Ito kayo. Yung mga tilapia natin dito mga kaprobinsya oh. Yan. Marami. Buti lang hindi inubos ng mga ibon.
Yung ganito kalaki oh. Ito po yung paborito ng mga ibon. Kasi kaya-kaya nilang lunukin. At yung mga asulan na yan na nilagay natin, mamaya ubos na yan. Nung una po, palaka yung umatake sa ating mga isda. Pero nang nahuli namin sila, wala na. Wala na, kakaunti na lang yung palaka na makita namin dito tuwing gabi. Yan po, kahit inawasan na natin yung ating mga kasula, pero marami pa rin. Saan na kaya yung mga hito natin? Hindi na kumain. Busog siguro. Kumain na sila oh. Hindi magtagal mga kaprobinsya, yung mga tilapia natin dito hindi na ma-harvest kasi napakabilis lang lumaki dito oh. May asula pa tayo dito oh, pero ibang yung kulay compare sa asula natin doon sa ating pinalagyan ng hito, pero kainin pa rin to ng isda. Yan, marami oh. Pero yung tilapia lang ang malakas kumain sa asula. Pero yung hito hindi. At saka yung koi, hindi sila kumain ng mga asula. At ngayon naman, ipason namin yung aming kalabaw na si Bugoy. Bugoy kain eh. Kasi palagi kaming pinahanap. Palagi naglayas. Asa mo ha? Apa di ari kuandra?
Ah. At yung mga baka natin, oh. Kulibod, si Pakbons, si Lulong, si Bitas, wapo na kilawas. Ngayon, linisan natin yung kulungan nila. Araw-araw po tayo naglinis sa kanilang kulungan. Umaga at sa kahapon. Linis ng palakas. Dua ha? Udah dito? Bakit? Paliguan natin yung mga baka natin, oh. Si ano, Pitas, dako na kayo mga kaprobinsya, oh. Yan. Gwapo na kayo, Pitas. Pero matapang. Hindi siya mailap, oh. Hindi siya natakot sa tubig. Pero nung una, nagumbag.
Pakbons. Nagbago yung kanyang kulay. Nung ipinanganak siya, naghulaan pa kami kung anong kulay siya. May nagsabi na kulay itim kasi itim yung tatay niya. At nang lumabas siya, kulay pula si Pakbons. At ngayon parang unti-unti nang umitim yung kulay ni Pakbons. Storyboard paliguan din natin. Yung ganitong trabaho mga kaprobinsya, nakakaaliw. Makalimutan lang natin yung oras na ilang oras na pala yung ginugol natin dito. Yan Lingaw ba? Basta ikaw ay mahilig sa mga alaga, lalo na pag makita natin yung ating alaga na napakaganda yung klase, katulad ni Bitas. Yan dako na kayo. Siya po yung pinakamalaki sa kanilang tatlo na nabali natin. Nung una, siya po yung pinakapayat. Pero ngayon, siya yung pinakagwapo. Si Lulong, malaki na Si Pugi andun sa kabilang area. Kasi wala na siyang kulungan. Yung alaga natin Unggoy, parang may hiningi siya. Ano kaya? Yan yan. Ano kayang gusto niya mga kaprobinsya Dahil nakita niya yung itlog. Paborito ni Goy Goy na kumain ng itlog. Hindi sayo sa no. This is mine. Mine. Tingnan niyo po yung kamay niya mga kaprobinsya Kagilok. Ayan na niyang bitawan. Bilubag na niya akong kamot Sige na, muna na. Hapit pa mahulog. Tingnan natin kung paano niya kainin o paano niya buksan. Okay. Ibuksan ka ng kuan. Dukdok ba idokdok? Asa man ako ni dokdok Gulisod siya Tingnan natin kung paano niya buksan yung itlog or mabuksan ba niya. Okay. Gagulot wala pa. Kaya na okay na turbulan Ipaan ba? Turbul na. Mura magkagwan. Murag karaan ba? Murag karaang tao. Sino kan wala lagi. Mo lagi na naong ni mo makita dia. Dok bekas ada dia ro, di ba? Ito berihan na vitamins na. Goy. Vitamins na goy. Tigas.
Bigid gina ron. Wala yung karaan ah. Para karaan man na tanaw ba? May kanin pala sa loob. Sa loob ng kanyang bibig. Hirapan siya kung paano niya buksan. Weh, wala. Come here. Come here. Pinanood niya yung sarili niya sa kamera, oh. Gaya patingin-tingin siya. Kinsa man ang nadya. No. Hello. Yang itlog mo ligid man. No. Oh, vlog. Oh, ligid itlog ni Moronggoy. Hindi siya mapakali kasi nakita na yung sarili niya sa video. Nag-ismiyo siya, okay. Pati ba ito, oh? Siya ako magina. Goy, isa na naman, Goy. So, yun na ko yung sura dahil. Bubaa, lang ilog. Uy. Guya ka, Goy, ay. Tangan mo sura, Goy, oh. May sura mo, Goy. Tangan naman nga, Goy. Oh. Ang brinay na, ikahulat ko. Karon. Apa berarti? Iyawan ko ba ang ma? Kagat ito ang gamot. Oy, itong ugo mo nagkanon dayo. So may lami na itlog. Buksan natin guys ha. Okay, buksan na. Sige. Kana. Habag oh. Nga. Kaya para inalagay lang niya sa sahig kasi hindi siya marunong magbukas sa kanyang itlog. Yeah, sayop na, okay na. Wala kay thank you. Talang kagoy. Wala na, dirty na kamot ni Goy. Dirty na Goy. Wala na, nausik na Goy. Goy, usik ka Goy. Dati po napakalakas siyang kumain ng itlog. Ngayon parang ayun na niya oh. Kasi magkaedad na. Lain na taong ka. Nausik na Goy. Kain na po oh. Piho ng sudan namin at saka bulat. Piho na may baboy. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Namis ka namin kinamot ba? Di ba pre? Tawa din naman tawa.